Kaya anumang aklat na ipipresenta, may acid test na tayo. Napakagaang na acid test. Ano po yung acid test na yan? Hanapan lang natin ng pagkakamali, contradiction sa kanya. Pag siya'y nagkaroon ng contradiction, automatic, hindi siya galing sa Diyos. Gawa ito ng tao. Yan po ang acid test na nilagay sa banal na Quran. Okay, yan lang, napakagaan lang po, mga minamahal na mga kapatid at mga kababayan. Uulitin ko, kauli-uli ang pananalita ko rito sa banal na Quran. Ano po? Ay, ang banal na Quran, hindi po ito ini-interpret ni duman. Wala ni isa man dito sa amin at mga Muslim na mga ulama, napakaraming scholar na nasa harapan ko. Ano po? Sa harapan ko ngayon, mahigit 100 na nakikita ko mga scholar natin na nakapagtapos pa sa Madina, nakapagtapos pa sa Umulkura, Al-Azhar University, naging doctorate pa ang karamihan dito sa pag-aaral sa banal na Quran. Ngunit, isa man sa kanila ay walang nag-interpret ng banal na Quran. Wala isa man. Lalo ako, hindi ko kailanman i-interpret ito. Sapagkat, bakit? Iisa lang po ang interpretasyon nito. Kung paano po ito in-interpret ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po ang interpretasyon ng banal na Quran. At sino man tao, hindi makapag-interpret ito. Malinaw po yan, ha? Iisa lang po ang interpretasyon nito. Kahit scholar, sino man siya, kahit siya meron pang 10,000 doctorate, wala siyang karapatang i-interpret ito. Sapagkat ang interpretation lalo po nito ay ang mga pangungusap ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan po'y nasa separate na kasulatan, ang hadith. Yun po'y tinatawag na hadith. Ang interpretasyon ng mahal na Propeta Muhammad sa bawat talat at ayat na ibinabasa kanya ng dakilang tagapaglikha. At yan din po'y ipinipreserve hanggang sa ngayon ang mga pangungusap ng mahal na Propeta Muhammad. Ang banal na Quran ay perfecto, letra por letra, ano po, na salita ng dakilang tagapaglikha. Wala pong salita rito ang tao, walang salita rito ang sinuman, ni si Propeta Muhammad, wala siyang salita rito. Ito po'y kumpletong revelasyon ng dakilang tagapaglikha. Perfectong-perfecto, letra por letra, walang nabawas, walang napalitan kahit isang tuntok man. Kung paano po pinakito, ngayon po'y mahigit na 1,500 taon na ang nakararaan na nanatili sa kanyang orihinal na kalagayan. Okay? Mamaya ibibigay ko po ito sa mga katunggalin natin, pahihiram ko sa kanila, baka meron silang gustong alamin at makitang kamalian, yun po ang ating ikangay magiging ididepensa. Ano po, ito po yun, ha, pabibigay ko sa kanila yan, kasi mamaya hihiramin ko naman yung Bible nila kung sakasakali. Ano po? Sino po yung aharap na makakatunggali ko? Yun po yan. Ano po? Ito po ay nasa tamang sukat. Ha? Exact mathematic equation. Kasi kung tayo 1 plus 1, 2. Exact equation. Ganun din po ang banal na Quran. Nasa eksakto siyang equation. Walang siya nabawas, walang nabawasan, walang naidagdag. Mula nang ipahayag sa mahal na Propeta Muhammad na makumpleto ito. Okay? Ito po yun, ha? Ayan, pinapakita ko na sa inyo, bubuklatin ko muli. Yan. Okay. Kung ihiramin nila ito, may pahiram ko sa kanila. Pero personal ko ito, araw at gabi, binabasa ko po ito, Ano po? Okay. In fact, nahuli nga nila ako nagbabasa ng Quran, Alright. Nung mga katunggali ko. O, yan po yan. Well, nakuha naman natin ngayon yung Biblia. Ilan pa ba minuto ko dyan, kapatid Abdullah? 5 minuto pa. Okay. 5 minuto. Pagdating naman po sa Biblia, tayong mga Muslim naniniwala na may kapahayagan sa lahat ng mga propeta. Naniniwala tayo na may kapahayagan kay Moses. Ang tawag doon ay Torah. Naniniwala tayo na may kapahayagan kay Abraham. So, kay Abraham, yung tipan kay Abraham. Naniniwala tayo na may kapahayagan kay David o Dawud, alayhi salam. Yung tinatawag na Sabur o Salmo ni David. Naniniwala tayo na may kapahayagan kay Yesu Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan o Injil. Ano po? In other words, naniniwala tayo na may lumang tipan, Old Testament, na ipinahayag niya sa kanyang mga huling propeta. Naniniwala rin tayo sa New Testament, na ipinahayag niya naman kay Propeta Yesu Kristo. Kung merong Old Testament, may New Testament, lalong merong Final Testament ng Diyos. Ang banal na Quran. Ang siyang pinakamahalaga pa ngayon sapagkat siya ay nananatili sa kanyang original na kalagayan. Ang mga Old Testament at New Testament, katulad na sinabi sa banal na Quran, na sinabi ng Allah, ipinahayag niya ito sa wika ng mga taong propetang yaon na kanyang pinagpahayagan.
Ngayon, dadako po tayo sa Biblia. Tayo mga kababayan, tayo mga Muslim, naniniwala rin tayo sa Biblia. Ano pinaniniwala natin sa Biblia? Nasa Biblia, meron dyan na kung saan may diwa. Diwa na salita ng Diyos. Diwa lamang, pero hindi salita ng Diyos. Iba po yung diwa na salita ng Diyos at yung tinatawag na tunay na salita ng Diyos. Sapagkat si Moses ay isang Hebrew, pinahayag sa kanyang wika ang Hebreo. Sapagkat si Jesucristo ay ang kanyang wika ay Aramaik, ipinahayag sa kanya sa wikang Aramaik. Yan po yan. So, kung merong mababasa pa sa Biblia na mga maaring nagbibigay ng diwa na salita ng Diyos, eh, hindi po yan ang salita ng Diyos, diwa lamang. Ano po? Naniniwala kayo sa Biblia, sa panahon natin ngayon, ang Biblia ng ating mga kabayan, ay meron diyang diwa na nagsasabing salita ng Diyos. Nandyan din po ang salita ng propeta. Nandyan din ang salita ng mga taong hindi ko malaw kung sino sila. Nandyan din po yung mga taong historian. So, kompleto po yung Biblia na nandun na lahat. Nagsama-sama. Ang tawag nga po sa Biblia nila ay halo-halo. Okay. Then, una pong katanungan ko sa haharap sa akin, no po, na si Pastor o Preacher Ronald Ubidos, dahil naniniwala siya sa Biblia, itatanong ko muna alin po bang Biblia ang ipipresenta? Underdog ako dito dahil ang dami kong Biblia ang ipipresenta eh. Hindi ko alam kung ano pag-aaralan ko eh. Ito po ba ang Holy Bible, American New Standard Version? O ito po ba ang Biblia, ang banal na kasulatan na gawa ng Saksi ni Jehovah? Ito po ba ang Biblia na Good News Bible to the English version? Ito po ba ang The Promise? Ano po? Ha? Na ikagaya Catholic English Contemporary, ha? Contemporary English version? Ito po ba ang Holy Scripture? Ito po ba ang Holy Bible, Revised Standard Version, Catholic Edition? Ito po ba ang Holy Bible na kung saan ay, ano bang anong ito? New Revised Standard Version, ha? With reference, alright? Ito po bang the Holy Bible, New International Version? Ito po bang the Bible, ha? Na kung saan ay merong New Revised Standard Version din po? O ito, wala rito yung salitang Jesus Christ. Pinakamatanda ito. Ha? Ito, iniingatan ko to, matanda na ito. Ha? Walang salitang Jesus Christ dito, hindi mo nila mababasa ang Jesus Christ dito. Ha? Ang tawag po rito ay Holy Name Bible. O baka naman ito, New Century Version. Ha? Yan. Okay, Bible din po yan. Oh. Nahihirapan talaga ako sa kalaban mo ngayon. Ano po? O baka naman ito naman, the Holy Bible. Ano po? American Standard yan. Okay. So, meron pa po doon sa may harapan ko, hindi pa kasali yun eh. Oh. Ayan, Bible din yan. Una natin isali. Masyado marami, nahihirapan niyo pa ako. Okay, so yan na lang, mamimili. Pag may pinili siya rito, doon ako magkoconcentrate sa pangalawang tindig ko. Ngunit pag wala siyang pinili dito, hihiramin ko na yung Bible na ginagamit nila.